sa mga mata ng Panginoon. At ang ating Diyos ay naging aking kalakasan. 6, oo, kanyang sinabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob at isauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay ating ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Gawa 15, versikulo 15 hanggang 18. Tingnan natin kung si Apostol Pablo nga ito. At dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ng gabi na nabagsak. At muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo upang hanapin ang narabi sa mga taong Panginoon at ng lahat ng mga hindi na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Sa 13, versikulo 46, 47, ito na yung talagang sinasabi sa Isaias 49, 13, 46, 47. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasasa mga hintil sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, ilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging kaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Balikan natin ang Isaias 49, versikulo 6. Oo, kanyang sinabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob at isauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Balikan natin uli ang Gawa 13 para maintindihan natin mabuti. Sa 47 na, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya lahat ng isinunod ay gusto Pablo, basahin natin sa English. Sa unang Korinto 14, balikan natin, 37. Yung mga aral ng aral eh. Mahirap kasi yung ganun eh. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write upon you are the commandments of the Lord. Pag sinabing lahat, ganyan yung nagbabasa, pero hindi naunawaan. Kasi may talukbong nga eh. Kautusan ni Moses yung talukbong sa kanila, 10 utos. Kaya kahit binabasa, masabihin na hindi naman lahat ng salita na ito si Pablo, utos ng Panginoon yun. Na nga eh. Basahin natin yung bilang 16. Tanungin naman natin kung lahat ba ng mga sulat ng mga ginawa ni Moses, meron siyang sarili ron.
Bilang 16, versikulo 28. At sinabi ni Moises, dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito sapagkat hindi kinatha ng aking sariling pag-iisip. May kinatha kaya sariling pag-iisip si Moises? Wala. Walang personal. Kasi gamit ang pag sinabi mo personal, sarili mo yan. Kaya marami ka nag-i-English, hindi na-intindihan ini-English eh. Personal daw ni Moses yung isinulat sa aklat, eh hindi totoo yun. Nabasa ko yan doon sa nakabuko eh. Doon sa palitan nyo, kasama kaya ka doon, Sister Mintin. Doon sa palitan nyo ng mga salitaan, binasa ko. Personal ni Moses yan. Ako eh, Diyos ko, personal, in English pa yung personal. Hindi pala naiintindihan yung personal. Pag sinabi personal, sariling kathanang pag-iisip nyo. Ikaw, anong pagkaalala sa personal mo? Ano ba personal? Tagalog, English? Sa Tagalog ng personal, pansarili. Personal kong gamit yan. Pang-personal ko yan. Pang-sarili ko yan. Walang sariling isinulat si Moises. Walang personal. Kundi lahat yung gawa ng Panginoon, sabi ni Moises. Si Pablo rin, hindi rin gumawa yan. Ang sabi niya, lahat ng isinusulat ko ay pawang utos ng Panginoon. Lahat na nga eh. Eh bakit magtatanong pa sa'yo, Sister Lintin? Naku, eh, kumukuha lang ng kaalaman niya. Yan yung sinasabi ni Sister, Benberto? Nabasa ko yung mga balikan nyo, huwag ibigay sa mga aso, ang mga perlas. Kaya ikaw, kahit paulit-ulit yung sinasabi yung ulit-ulit mo na lang. Kaya sabi ko sa apo ko, hindi ba yung sumali ka dyan, ha? Huwag ka lang magsasalita dyan ng mga paghatol. Pag nagsalita ka ng paghatol dyan, huwag ka lang sumali. Sisikwesterin ko yung laptop mo. Eh, minsan, tinanong, oops, nabasa ko, eh, hindi pwede to. O, di na ko yung laptop. Wala na siya ngayon. Yun yung sinagot ng napuguro, no? Ay, mga pastor pala kayo, wala kayong alam. Ikaw ba, hindi masasaktan doon? Diba? Kaya nga ayaw ko ng pagkakot eh. Kaya sabi ko sa kanya, pwede kayong sumali dyan, pero huwag ko magsasalita ng anumang hatol, ha? Pag ako na nag-favorite ako, pwede yun. Pwede ko magsalita. Bakit? Eh, mga sport naman yung mga pinagsasalitaan po rin. Mga professional yun. Yung mga, ang pagka-professional, eh, wala